Lahat tayo natatakot sa mga Islamista, di ba? Mga lalaking Islamista na ganyan. Taon-taon, 100,000 tao ang namamatay dahil sa alak. Sawang-sawa na kami sa demokrasya at nandito kami para magbigay ng alternatibo. At iyon ay ang Sharia, iyon ang Islam. Ang mga tao natin ay mga Kristiyano. Tumingin ka sa paligid mo, hindi mo ba nakikita ang korupsyon? Tingnan mo ang puting nagpalit ng relihiyon, ang tanga. Di mo ba nakikita ang gamit? Hindi namin yun nakikita. Natatakot kami sa mga lalaking Muslim, oo. Pero wala ring ipinagkaiba ang mga babaeng Islamist. Panurin mo ang video na kakalabas lang mula Turkey. Turkey, na sinasabing isang secular na bansa, oo. Tingnan mo ito. Isang random na babaeng Muslim ang lumapit sa isang random na hindi Muslim na babae na nakapalda at inatake siya. Panurin mo ito. Nakita nang ang babaeng ito, ang babaeng namimili. Ilapitan niya siya. Tingnan mo ito. Tingnan mo, inilantad pa niya siya. Itinaas niya ang palda niya. Malinaw na sinaslut shame niya siya. Sa tingin ko, medyo mabigat ang salitang slut shaming. Kasi hindi naman siya manamit na parang pokpok kumbaga. Tingnan mo siya, talagang nagwawala siya sa kanya. At ngayon, aatakihin na niya siya. Tingnan mo ito, sinimula na niyang bubugin siya. Isang babaeng Muslim sa Turkiya. Tingnan mo ito. Feeling ko, babalik siya. Ayan, babalik at itutulak ulit. Ano sa tingin mo mangyayari kung magdala ka ng milyon-milyong ganitong hangal na feministang liberal na babae mula Kanluran? Tingnan mo isa pang babaeng na impluensyahan ng Kanluran. Wala siyang palda pero siya. Anong nangyari sa kanya? Inatake rin niya siya. Diyos ko. Akala ko pinipigilan siya ng babaeng ito at sinasabing, "Oy, tanga! Anong ginagawa mo?" Nakamaong din siya. Tingnan mo, inatake rin niya siya. Tingnan mo ito. Diyos ko. Kaya, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nagdala ka ng milyon-milyong ganitong mga tao? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Tingnan mo ito. Nag-viral ang video na ito ilang araw nang nakalipas. Ipinalabas kong video kung saan hinabol palabas ng parke sa New York City ang isang puting lalaki. Bakit? Naglalakad siya ng aso. At tingnan mo ito. Mas agresibo pa ang babaeng ito kaysa sa lalaki. Tingnan mo ito. Mas mabuti pang dugtugin mo siya. Hindi ka naman ganun kagaling, ikaw! Hindi ganon. May narinig ako, sabi niya, mga Muslim kami. Ano nangyayari? Yung gago na yun. Wala akong pakialam sa mga asong to na naghihintay sa akin para gawin ko sa kanila. Ilayo ang aso sa mga putong inang tao. Hindi. Dapat pa tayo magdala ng mas maraming aso. Hanapin ang Achilles heel nila at ulitin yon. Bakit mo ako inaway? Bakit mo ako tinatawag na gano'n? Bakit mo ako tinatawag na gano'n? Bakit mo ako tinatawag na gago? Paalisin mo mga tao yan! Yan! Lumayo ka! Bakit hindi mo ko tandanan? Tayo ba yon? Paalisin mo sila. Yan ba yon? Mula sa aso. Pare. Lilipat na tayo. Pareho lang silang baliw. Pareho lang talaga sila ng pagkabaliw. Mayabang na bata. Sasamahan ka namin anak, hindi ako sigurado riyan. Diyos ko. Nandiyan ang mga bata. Ang mga bata, Diyos ko. Pinalaya sa parke sa Amerika. Ito ng Amerikan yung mga pare. Kaya pati babae nila sira din. Tingnan mo. Ipakita ko sa inyong ilang lumang video. Tingnan mo itong babaeng Muslim. Nasa Paris ito. O baka naman nasa ilalim ng lupa talaga. Tingnan mo, tinatakpan lang niya yan. Tinatakpan niya ang mga billboard. Na-offend siya dahil masyadong maraming balat ang ipinapakita. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nadala ka pa ng mas marami sa kanila? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Tingnan mo ito, isa na naman. Tinanggal na ito. Ito ang European Lives Matter.
Malinaw na hindi yun mahalaga sa kanya. Para sa kanya, hindi. Mahalaga ang buhay namin. Kung kailangan ka naming patayin para mapatunayan yon, sige lang. Tingnan mo ang babaeng ito. Akala mo kung sino, pero wala silang respeto sa mga batas, sa lokal na kultura, at sa mga kaugalian. Wala. Pagdating ko sa Australia, napansin kong may mga lugar na bawal mag-park. Sabi ng tito ko, huwag mag-park sa pwesto ng may kapansanan. Malaki ang multa mo dyan. Huwag kang mag-park. Hindi pa ako kailanman nag-park sa pwesto ng may kapansanan. Maaring saglit na akong huminto sa clearway, pero hindi sa gitna ng kalsada. Kapag sinabi mong bawal tumigil, talagang bawal. Nung una, namultahan ako. Tapos sabi ko, bahala na, hindi ko na uulitin. Pero ang Australia ay nagkakagulo na rin. Nakita ko yung mga tao mula sa mga third world na bansa na walang galang sa mga parking sign, sa mga batas sa kalsada, mga road sign. Iyan ang nangyayari kapag nagdadala ka ng mga tao mula sa third world na kultura. Pakinggan mo ang babaeng ito. May kapansanan ang anak kong babae, pero nakaparada ka sa parking para sa may kapansanan. Ikinagagalak kitang makilala. Oo, kaya ako nagtatanong kung pwede kong gamitin ang espasyong ito kasi wala ka namang kapansanan at kaya mo makita kung ano ang para sa may kapansanan. Oh, may kapansanan ang anak kong babae. Kaya namin, pwedeng palabas lang ito, okay? Pwedeng palabas lang. Pero ang punto, Pareho pa rin ang ideya. Marami na akong nakitang tao. Kaya baka palabas o skit lang ito. Pero pinaninindigan ko pa rin yun dahil kahit hindi totoong nangyari ang clip na to, 100% totoo ang isyong binibigyang diin nila. Gusto kong mag-park kung saan ko gusto dito para mas madali para sa amin. Hindi, pwede kang maghanap ng ibang parking. Mas madali kaming makakalapit sa pinto doon. Sa tingin ko, nasasayang lang ang oras mo. Pumunta ka na lang sa iba. Sa tingin ko, nasasayang lang ang oras mo. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka. Paano mo nasasabing nagsisinungaling ako? May anak akong may kapansanan. Malaking espasyo. Pasensya, pero hindi halatang may kapansanan ng asawa mo. May kapansanan ako. Lumipat ka na lang ng parking. Isasara ko na bintana ako. Sige? Ayokong isara mo ang bintana. Hayina ka ba? Hiyena ka na ba ngayon? Oo, mukha talaga siyang taga-gitnang silangan. Hiyena ka na ba ngayon? Sige, hayaan mo. Ipapakita ko sa iyo ang video na ito. 100% totoo ito. Binigyan ko yun siya ng tiket papunta sa kotse ko. Ha? Isang ETS na, dur. Cheese na. Dali mo ako. Sige. Tumahimik ka. Pumunta ka sa iyong kwarto. Kick it. Kick it. Kick it. Yan ang nangyayari kapag nagparada kayo ng iligal. Mga tanga kayo. Kita nyo, hindi nila maintindihan. Hindi talaga nila maintindihan. Ticket. Ticket. Kasi isang third world na lugar siya. Dun siya. Yun ang ibig sabihin yan. May maghahanap ba kay boss, bossman? Nandito siya. Boss, gusto ko ng badge number mo. Tingnan mo to. Wala silang pakialam. May sarili silang pinapahalagahan at kaugalian. Wala silang pakialam sa mga batas ng kanluran. Ang Mahdi, siya ang tagapaglipol ng lahat ng kufar. Pwede mo siyang tawaging Terminator. Siya ang dumating para lipulin ang lahat ng kufar. Sa isa pang katulad ng salaysay, sinabi niya, Ana Nabiyyi, Ana Malham. Tinutukoy niya si Muhammad na anya'y dumating para wasakin ang lahat ng mga di mananampalataya at hindi Islamikong relihiyon. At dahil doon, ito ang responsibilidad o tungkulin ng bawat Muslim na gawin din yon. Gaano pa ba dapat ito kalinaw para sa'yo? Ako ang propeta ng masaker, Malhama, na parang pagdanak ng dugo kahit saan. Si Rasulullah mismo ang naglarawan niyan sa sarili niya, hindi ako. Bakit iniisip ng iba na si Rasulullah ay magsusuot lang ng suit at kurbata, gagamit ng Samsung at MacBook, papasok sa trabaho, bibili, magbebenta, mamumuhay kasama ang mga kufar, at basta nga lang magsasabi ng Assalamu alaikum o hello. Para sa inyo ang inyong relihiyon, sa akin ang aking relihiyon. Walang pamimilit sa relihiyon. Madalas mong marinig sa mga Muslim yan. Pero may nagsasabi ring, hindi raw yan ang tunay na Islam. Hindi yan ang itinataguyod ni Muhammad. Si Muhammad mismo ang nagsabing dumating siya para magpalaganap ng takot. Mamuhay tulad ni George Abdul Wahid. Ako'y nagtagumpay matapos isang buwang lakad nilagyan ng takot ang kalaban. Kung buhay pa si Rasulullah ngayon, ang mga taong ito ang unang tatawag sa kanya na terorista at ipapadala sa Guantanamo Bay.
Oo, kung buhay pa si Muhammad na yon, siya ay magiging isang kagalang-galang. Siya ang magiging pinakamalaking terorista sa buong mundo. Kaya ganyan ang uri ng ideolohiya na dinadala ng mga tanga, woke, at kaliwang baliw na ito sa kanluran at iniisip nilang may magbabago. Hindi ko lang maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan ang kagustuhan nilang ipilit palalo ang kabaliwang ito. Sige, hindi mo alam nung una, hindi mo alam na mangyayari ito. Pero ngayon, hindi ka na pwedeng magkunwaring ignorante. Hindi ka na pwedeng magkunwaring ignorante.